Na-full ka ba ng mga maling impormasyon na kumalat ngayong buwan? Kahit hindi dapat araw-araw ay April Fools? Welcome to Malita Minute! Ako si Ro. At ako naman si Val. At narito ang ilan sa mga disinformation na dinebunk namin this month. Nagkalat ang mga disaster-related disinformation ngayong April. Katulad nitong sunog daw umano sa isang bus terminal sa Cubao. Pero nung chinek namin, kuha pala ito noong 2023. Nanakot din ang mga post na nagsabing magkakaroon daw ng malakas na lindol sa Pilipinas noong April 22. Kahit matagal nang sinasabi ng PHIVOLCS na maghanda para sa The Big One, wala pang reliable technology na nakakahula ng eksaktong araw, oras o lokasyon ng pagtama ng mga lindol. Wala ring humpay ang disinformation kaugnay sa kaso sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga graphics tungkol umano sa Guinness World Record na nakuha ng mga birthday rally para kay Duterte o ang pagsuporta ng Vatican at ni Elon Musk sa dating Pangulo. Walang totoo dito. Wala ring basihan ng claim na umexit ang Hungary sa ICC dahil sa pag-aresto kay Duterte. Sinabi lang ni Prime Minister Viktor Orban na naging political court na ang ICC. Kaugnay ito ng pag-akusa ng korte kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng war crimes at crimes against humanity sa Gaza. Wala siyang nabanggit tungkol kay Duterte. Kumalat din ang mga video tungkol umano sa pag-reject ng ICC sa kaso ni Duterte, pag-declare ng ICC na inosente siya, pag-release kay Duterte, at pag-uwi niya sa Pilipinas. Parang complete disinformation story na nga. Pero lahat ng ito, hindi totoo. Nakakulong pa rin si Duterte sa ICC detention facility sa Netherlands habang hinihintay ang confirmation of charges hearing niya sa Setyembre. Lumang video rin ang kumakalat na secret homecoming story na. Oh, may mga disinformation din tungkol sa Marcos administration ha? May mga kumalat na claim na na-ospital daw si President Bongbong Marcos dahil sa kidney problem kahit wala namang basihan. Walang opisyal na statement ang Malacanang noon tungkol dito. Nung araw nga na na-publish ang post, umattend pa siya sa public events. At last na, Kumalat din ang video daw ni NBI Director Jaime Santiago na nagsasabing kakasuhan niya ang mga OFWs nang walang dahilan. kulang sa konteksto ang video. Mula ito sa isang forum noong Marso kung saan sinabi niya na kakasuhan niya ang mga Pilipinong nasa abroad na nagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi lahat ng OFWs yun, no? At yan ang mga nagbabagang malita o maling balita ngayong buwan. Ugaliing mag-fact check dahil no sa malita at dapat laging tama. See you next month!